Hello guys, what's up sa inyong lahat, mga lalabs, mga idol. Dito po tayo sa ating kwarto always guys. Tayo po ay maghanda kasi hihiramin po tayo ng ating kapatid. Kapatid ni Amo pala. Ayan. Mamayang mga 7 dito po sa Riyadh guys, kukunin po tayo sa kapatid ni Amo at mag-alaga tayo ng bata. Ayan. Kaya nakaligo na po tayo guys. Maya-maya mga malapit ng 7 tayo ay magbibihis para pag tawag niya ready na po tayo. Ganon yung isang OFW guys. Kaya kailangan laging handa para pag isang tawag alis na agad. Ganon tayong mga OFW. Kailangan yung galaw natin hindi kagaya sa Pilipinas. Kailangan dito guys, double ang lakas mo dito guys, double ang galaw. Kailangan bilisan kasi ganito sila dito sa Saudi. Pag once na kailangan mabilis kang gumalaw. Kaya kayong mga baguhan at may plano pang mag-abroad dito sa Saudi o saan man ng sulok ng mundo sa mga OFW, kailangan i-ready nyo po yung sarili nyo. Hindi lahat ng amo ay mababait. Mayroon namang mabait na amo. Gaya sa akin, yung amo ko guys, thanks God, super bait. Lahat ng mga anak niya mabait. Pero dito tayo mga problema sa ating mga kasama guys. Kasi may ganun doon, may ganun dito, may ganun, may selos, o hindi mo sila maintindihan. O, diba? Kaya kailangan, kahit anong pakikisama mo sa kanila guys, wala pa din. Parang pag alis mo, ikaw ang ginawaan ng story, kung ganun, nagpaalam ka naman sa amo mo, na isa din pala na magagalit kang lumalabas kasi isang buong araw ka daw na wala dito sa bahay niya mo. Kaya bakit kaya ganun, no? Kahit tayo mga kaparehong Pilipino, magsira pa tayo sa ating mga kapwa Pilipino din. Hindi talaga maiwasan ng mga ganun guys. Kaya kung OFW kayo, baguhan kayo at mayroon kayong kasama sa bahay ng amo nyo guys, kahit Pilipino pa yan guys o ibang lahi, huwag kayong basta-basta magtiwala agad. Yan ang kailangan. Kayo, huwag nyo ibuhos ng story yung ganun. Kasi may araw na isumbat sa iyo or sa iyo yung mga ganung pangyayari. Kaya guys, ang maisabi ko lang sa mga baguhan at mag-isipan ng mag-abroad, kung may mga kasama man kayo Pilipino o may ibang lahi guys, huwag kayong magtiwala. Tiwala lang kayo sa sarili nyo kasi ang sarili lang ninyo ang nakakatulong sa inyo, hindi yung ibang tao. Kaya isipan nyo mabuti, mag-abroad kayo. Mas mabuti guys na ikaw lang mag-isa sa bahay ng amo mo kaysa marami kayo. Ganun, may tutut. Hindi mo maiwasan ng mga ganung mga pangyayari guys. Kaya kayo, mag-abroad kayo, isipin nyo mabuti, lakas loob at ibuhos nyo ang yung kasi hindi basta-basta mag-abroad guys. May mga amo naman na mabangit yung mga ugali, may mga amo naman na sobrang bait. Doon ka naman problemahin sa mga kasama mo. Kaya guys, ang ating itiwala ang ating sarili. Pangalawa, ang una din talaga guys, sa taas. At pangalawa, ating sarili, kundi ibang tao. Tayo lang nakakatulong sa ating sarili, hindi yung ibang tao. Kasi kahit magkasakit ka dito guys, basta yung mga kasama mo walang pakialam sa iyo, ikaw lang makakatulong sa sarili mo kung di sila. Kaya mag-isip kayo, kung may bala kayong mag-abroad, sarili lang natin makakatulong sa ating sarili, hindi ibang tao. Kaya pag-isipan ng mabuti guys, kasi ang pag-abroad hindi biro. Ang isang paa mo parang nandoon na din sa hukay. Ay, kung
maganda yung trabaho nyo sa Pilipinas, wag na kayong balak mag-abroad guys. Lalo na maiwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas at may mga anak kang babae. Tapos hindi maayos ang pag-aaral kasi walang parents na nag-aalaga sa kanila at nagsabi na araw-araw na pagbutihan ang mga pag-aaral, aalagaan mo sila. Hindi. Pag once nandito ka na sa abroad guys, yung mga anak mo parang magwala din. Kaya kung maisabi ko sa inyo, kung mayroon man kayong trabaho sa Pilipinas at maganda man nyo ang buhay nyo, hindi naman, kahit makakain tayo ng 3 beses guys, okay na yun, sapat na yun sa atin. At least buo ang pamilya natin, hindi maghihiwalay at walang away, ganun lang ang ating buhay guys. Kaya guys, ito lang po ang maisabi ko sa inyo. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel guys. God bless po sa inyong lahat.